Hello mga kabady! Tara at samahan nyo nga ako sa nakakapagod at nakakasawang gawain ng mga mami. Napahaba nga mga ng 2 linggo, ngayon nga lang ako maglalaba. Oo, tama ka dahil ngayon nga lang ako sinipag. Wala na nga rin kaming maisuot na damit kaya nga maglalaba na tayo at idadamay ko na nga tong kobre kama dahil sobrang dumi na nga. Natuyo na nga to, saka ko na nga lang isipin kung paano ko nga ibabalik ito. Tignan nyo naman mga napakadumi talaga. Hindi na nga lang talaga at pagbukas ko nga ng zipper, nakita kong madumi ito. Nung nakita ko nga ganito nakadumi, tinanggal ko na nga para nga malabahan na. Pre, ang topic natin for today's video ay tayo maglalaba. Kulang pala dahil ako ang labandera dito, akong bida. O kung pwede ko nga lang ipasa sa inyo, bakit hindi? Tabad nga talaga pag ganito nga kadaming labahin. Alam ko na iniisip nyo, sasabihin nyo na naman na bakit pinatagal ko nga tong labahin ko. Umabot lang naman ng 2 linggo, diba? Nga lang ako natambakan nga ng ganito katagal at ganito nga kadaming labahin. Diyos ko dahil, kala mo talaga magbebenta ako ng ukay. Hinabahaba nga ng araw, hindi ko nga naisingit tong gawin. Nga nung mga nakarang linggo nga, masama nga ang pakiramdam ko. Nagpatanggal din nga ako ng implant at nag-donate ng dugo. Diba, ang dami kong alibay. Pag ang dami talagang alibay, hindi ka nga talaga makakapaglaba. Gusto ko na nga lang sana ipalaundry, kaso pera din. Habang busy nga ako paglalaba diyan may busy nga din ditong dagang kumakain ng kanin. Nga tinaboy dahil naaawa nga ako. Ito nga pala yung kinabukasan, nagpakabit nga rin kami ng submeter. Para naman malaman namin kung magkano nga talaga yung kain namin ng kuryente. Dahil nga sa sobrang taas nga ng singilan sa kuryente, hindi ko na nga masaksak yung aking rep. Itong mga araw nga yan tinamad na nga ako bumili ng ulam, kaya doon na nga ako dumiretso kay mother. Ayan nga, nakahingi ako ng uulamin namin. Ang kagandahan, pag malapit ka nga sa magulang mo, time nga na walang-wala kay makakalapit ka sa nanay mo. Nangalan talaga at mabait nga si mother. Minsan lang to mga hindi naman ako palaging nahingi. Taon nga lang talagang madami siyang stock sa rep. At habang may nakasakla nga ako mga damit sa washing, pinatalian ko nga muna dito kay Mr. Tong Tingting. Sabi ko nga ilagyan nga muna ng goma para naman hindi nakakalagkalag. Yun nga lang talaga, nung mga araw nga to walang ang pasok tong Mr. ko. Ganito nga kasi ang tali ng Tingting napakatibay nga. Ang mga hindi ka agad kakalag. Para naman hindi mahawa sa inyo, nakakalog-kalog. Pero lang mga ito pa nga isa, syempre papatalian ko rin yan para naman yan sa taas. Diba? Tig-isang walis tingting na. Pricey nga dito ang walis tingting kumpara nga sa probinsya. Sa dami nga ng labahin ngayon ko nga lang pala lalabahan tong kumot saka mga tuwalya. Sa sobrang dami nga ng labahin ko, hindi ko nga natapos kahapon. Kaya nga ngayon ay pipilitin ko nga talagang tapusin. Dito na nga nagluto si Mr. nga ng uulamin namin. At eto nga mga yung mga nilabahan ko. Diba? Tingnan nyo naman, akala nyo konti lang yan pero madami na yan. Sisiksik ko na nga lang dito at mahirap naman isampay kung layo-layo. Hindi na nga lang talaga at kahit papano nga may tali dito. Nauubusan na nga talaga ako ng hanger sa sobrang dami nga ng nilabahan ko. Ako sinasabi ko talaga hindi na to mauulit. Pagpahinga nga ako ng ilang araw pero Diyos mio naman yung lalabahan ko napakadami. Wala rin pala yung pagpapahinga ko nga ng ilang araw dahil sobrang dami nga na yan. Parang parusa ba? Diba ginusto nyo yan palit kayo ng palit ng damit tas ayan tambakan labahin. Ito na nga pala nagluto si Mr. nga ng ulamin namin paanang manok. Ito na nga babanggitin kung anong luto nga ba ito at nakikita nyo naman siguro. Kung ano luto ni Mr. para naman lumambot at nagtitipid nga talaga kami sa gasol at mahal na ngayon ng gasol. Lagay na nga rin pala kami ng salay pampabango nga sa ulam. Ang busy nga ako sa paglalaba, ito namang Mr. ko busy nga sa pagluluto. Iko nga kasi nagkikrave nga ako ng sinukmani, biko ba? Ito nga meron rin lang kami malagkit nagluto na nga siya ng biko. Bili nga lang namin si Chloe ng happy para nga mailagay sa biko dahil nga mas masarap ko may mani. Malinamnam nga kasi pag ganito nga may happy. Pwede din naman gamitin yung sugo kung wala nga kayong mahanap na happy. Hindi na nga pala kami nakapaglagay nga ng star margarine dito kaya yun yung kulang. Ilagay nga rin pala ako dyan ng konting asin para naman hindi nakakaumay. Sobrang dami nga ng malagkit na naluto parang kulang pa nga yung tinunaw naming asukal. Ito na nga mga luto na. Dami nga nakaganapan maghapon. Buti na nga lang tong aking Mr. sinipag maghugas. Ito nga lang talaga at sinipag nga tong mag-ama ko. Kahit nga napapagod ako sila nga todo gawa pa rin. Buti na nga lang talaga at nakakaramdam nga tong mag-ama ko na napapagod ako. Nagpapahinga ako dito syempre kinukuhanan ko silang mag-ama ng video. Napakita niya nga daw kasi kay Chloe kung gaano nga kalaki tong tent. Nung nakita nga ni Chloe tuwang-tuwa nga at diyan nga daw siya matutulog. Bulaga! Payag na rin naman kami ni Mr. na dito nga matulog si Chloe dahil nga tuwan-tuwa siya. Masaya nauna na nga yung unan. At ito nga pinatanggal ko nga muna dahil lalatagan nga muna namin. Lagyan nga muna namin ng latag nga ng bangko para hindi naman malamig sa likodan. Ayan nga inunahan na nga ni Mr. na mahiga dyan sa tent. Tuwa nga tong si Chloe at parang may kulambo nga daw. Kung nga kay Chloe para nga hindi makapasok ang lamok. Walang daw mag-isang matutulog nga dito. Ayan nga mga first time nga lang ni Chloe, nabubukod nga ng higaan sa amin. Hindi ko na nga lang papatayin yung ilaw sa CR para hindi naman gaano kadilim. Ayan nga, kasarap ng tulog. Kasanayan niya na nga talagang dumede nga sa hinlalaki. Lang muna mga Pagod din pala mag voice over. Bukas ulit, salamat!